Hi guys, my name is Jun and welcome pong muli sa ating channel. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga tools na dapat yung gamitin paggamit ng Adobe Photoshop 2021. Yung step by step kung paano nyo sila gagamitin. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell bilang suporta sa ating channel. Tara, simulan na natin. Ayan, ngayon po, bubuksan na natin yung Adobe Photoshop 2021. Yung usual na ginagawa natin, double click lang po natin yung icon. Ayan, nag-open na po siya. So kung ngayon lang po kayo gagamit ng Adobe Photoshop 2021, ito po yung makikita nyo. So ito po, meron ditong nakitang tutorial. Ayan, may nakalagay naman po mga introduction. Get to know Photoshop step by step. Yan. Tapos, pindutin nyo po yung tutorial na yan. Pag pinindot po yung tutorial na yan, magkakaroon po yan ng, kung may internet kayo, magre-regenerate po yan. Pupunta po yan sa internet, sa site po ng Adobe Photoshop. Tapos, doon po may mga tutorial po doon. Additional tutorial para po sa inyo. Meron din naman po tayo sa right side, meron po tayong browse tutorial. So, ito, pag kinlik nyo po yan, magre-regenerate po yan. Pag may internet kayo, pupunta yan dun sa site ng Adobe Photoshop. Marami pa rin mga additional tutorial dyan. At sa ngayon, gagawa na, makikita nyo, meron tayong learn, sabi your work, tapos Lightroom photos, cloud documents, tapos yung mga deleted. Tapos, ito po yung new at saka open. Kung alam nyo na, kung meron kayong design, pwede nyo po siyang i-open automatic. Kung wala naman, pwede kayong gumawa ng bago. So, ito po yung gagamitin natin, yung gagawa tayo ng bago. Create new. Ayan po, ganyan po ang lalabas dyan. Ngayon, since, gagawa tayo ng simpleng design lang, yung basic design para masundan nyo po ng maigi. Gagamitin na natin itong, itong A4. Click nyo lang po yung A4. Tapos create. Ayan. So, yung orientation po natin ngayon, patayo. So, ang mas maganda, ipapahalang po natin. So, para po gawin yan, pumunta po kayo sa image. Yan. Image rotation. Tapos, clockwise lang. Ganyan lang po. Landscape kasi yung gagawin natin. Para po mas maganda yung design. Ngayon, kung mapapansin nyo, dito po sa left side, dito po yung tinatawag ng mga tools. Lalabas po natin. Yan. Yan po, ito po yung mga tools. Yan. Pag tinutok nyo po yan, lalabas po yung move tool. Yan po yung pangalan niya, move tool. Ang kagandahan po dito sa Adobe Photoshop 2021, maliban po dun sa pangalan na ibinibigay niya, meron po siyang illustration kung paano siya ginagamit. Katulad nyo yung move tool, pag masdan nyo, iginagalaw-galaw niya. So, yun po yung function ng tools na ito. Para po ipakita po natin ng actual, mag-open po tayo ng design o ng image para makita nyo po. Punta lang po kayo. Ito, magbubukas po tayo gamit yung move tool. Punta po kayo sa file, open. Ngayon, sa case ko po, gagamitin po natin itong design na itong babae. So, i-download ko na po yan para po dito sa tutorial natin ito. So, click nyo lang po yan, tapos open. Ayan. We would like to thank Raj Rana for providing us this picture. Siya po yung photographer nitong picture na to. Thank you very much po sa pag-provide. Tapos, ngayon po, ito po yung move tool. Gamit po yung move tool, yan, move tool. Ito po. Yung gamit po niya, i-drag lang po natin siya, panggalaw lang po siya, yan. Lipat na po natin dito sa layer natin. Ito po yung workspace natin, yung pinaka-layer natin, kung saan natin pagsasama-samahin yung design na gagawin natin.
kung mapapansin nyo po, sobrang laki. So, ang gagawin po natin dyan, liliitan po natin. So, paano po gawin yan? Para maliitan po yan, pindutin nyo lang po sa keyboard nyo, yung Control plus T. Ibig sabihin po ng Control T, transform po yun. Kung makikita nyo, nagkaroon po ng ganon, yung guide. So, liliitan nyo lang po yan. Liliitan nyo lang po. Para magsakto po dun sa layer na ginawa natin. Ayan. Kapag fit na po siya, pindutin nyo lang po yung enter. So, yun po yung move tool. Yun lang po, ganun lang po ang gamit ng move tool. Yan, panglipat. Lipat nyo pong ganun. Panlipat lang po siya. Yan lang po yung function ng move tool. Ngayon po, lilipat po tayo din sa susunod. Ito naman po yung rectangular marquee tool. Ayan po. Pag tinuro nyo po, makikita nyo po yung pangalan niya, and at the same time, may illustration din po yung Adobe Photoshop 2021 kung paano po yung ginagamit. Okay. Yan. I-click na po natin. Naka-highlights na po. Ito po yun. Naka-highlights na po yung rectangle marquee tool. So, igagano lang po natin. Yung mark na po yan, kapag gusto nyo pong i-delete yung mga nasa gilid niyan, ipindutin nyo lang po yung delete, so madi-delete na yun. So sa kaso po natin, naka-highlights po siya dun sa gitna. So pag pinindot nyo po yung delete, ang madi-delete po niyan, yung subject nyo po mismo. Ayan. So hindi po ganoon yung gusto natin mangyari. Pag nagkaganyan naman po, ang gagamitin nyo lang, para bumalik po sa dati, Control Z. Ayan, nakita nyo. Nag-restore po siya. Control Z lang po ang pipindutin nyo. Ayun, para po makikita nyo itong sa gilid. Kitang-kita po yung sa gilid. Masyado pong... Ito po yung gusto nating tanggalin. Ito pong sa gilid na to. Ayun, para po ang matanggal, hindi yung subject, yung mga gilid dun sa subject natin, pupunta po tayo sa select. Inverse. Pindutin nyo lang po yung inverse. Ngayon, pag na-inverse nyo po, kung mapapansin nyo, nagkaroon po siya ng outline. So, naka-highlight po yan na ang madi-delete po yung mga background kung hindi natin kailangan. So, yun po ang dapat natin gawin. Pindutin nyo lang po uli yung delete sa keyboard. Pwede nyo po yung gawin yun. Sa keyboard, delete lang po. Ayan. Yan, kung mapapansin nyo, ang natira na lang po yung subject natin. So, naka-square siya. Yan. Yun lang po yung function ng marquee tool. Kung meron kayong gustong tanggalin, yan. Pwede po yan. Tapos, pag ganyan, i-delete nyo lang. Sa kabila din. Yan. Kung gusto nyo pong kunin yung subject, kunyari, gusto nyo pong mag-change ng background, pero meron pong ibang mga paraan para gawin yun. Darating po tayo doon. Ito po, ipinapakita ko lang sa inyo kung paano ginagamit yung bawat isang tool. Ayun, punta naman tayo sa sunod, yung lasso tool. Ayan po. Kung mapapansin nyo, nung itiduro natin yung lasso tool, nagkaroon po siya ng name at saka illustration kung paano po niya ginagamit yung lasso tool. Ito yung lasso tool. Ito, isa rin to sa paraan kung paano kayo mag-change background yung lasso tool. So, ito, papakita ko pa sa inyo kung paano gawin. Ayun, isusum natin yung subject natin para mas makita natin yung dadaanan ng lasso. Paano gawin po yun? Pindutin nyo lang po yung Alt, tapos yung sa mouse po. I-hover nyo lang yung mouse. Yung parang gulong sa mouse. Ayan. Para ma-zoom out po natin. Ayan. Tapos, dahan-dahanin po natin. Ayan po yung lasso tool eh. Ayan po. Kumbaga, yung bawat mamamarkahan niya, pwede nyo na po siyang pag-change background, medyo mahirap pong gawin eh. Mahirap gamitin tong lasso tool. Pero pong ibang mga paraan para mas mabilis, mas madaling gamitin. Pero para po malaman nyo lang kung paano ginagamit, kaya po pinapakita po natin. Pwede nyo po yan, pag namarkahan nyo na po ng ganyan, pwede nyo pong i-delete. So, i-zoom out nyo po ng konti, sobrang pong kita. Yan, ganun. Tapos lasso tool, yan.
I-click nyo lang po sa keyboard. Tapos, iti-trace nyo lang po yan. Ganun. Delete. Yan. Yun lang po yung, gamit ng lasso tool. Lasso tool. Isa rin po yan sa paraan kung paano mag-change background. Ang kanya lang po. Tapos, delete. Hanggang sa matapos nyo po yan. Yung lasso tool. Ginagamit din po yan sa pag-change background. Ayan, dumako naman po tayo dito sa Object Selection Tool. Ito pong Object Selection Tool, maganda nga rin po to. Magandang gamitin to. So, ito pong ginawa natin, aalisin na po natin muna para maipakita ko sa inyo kung paano ginagamit itong Object Selection Tool. Ayan, meron naman po siyang sample kapag inano niya. Yan meron po siyang illustration kung paano niya ginagamit. So, ipapakita po natin yan sa actual. I-open na lang po natin uli yung ating subject na to. Yung babae. Yan. Ngayon, Object Selection Tool yung gagamitin natin. Yan. Ito rin po. Object Selection Tool. Yan. Kung mapapansin nyo, napakadali. Kung kanina, yung lasso tool po, ginagamit natin, unti-unti po nating tinitrace yung subject. Nung ginamit po natin yung Object Selection Tool, kung napansin nyo, hin-highlight po niya kagad. Na-highlight po niya agad yung subject. So, pwede nyo po yan i-change background na kagad. Okay. So, para po gawin yan, punta lang, kapag na-select nyo na pong ganyan, punta lang po kayo sa select. Katulad po nung ginawa, i-inverse lang po natin. Yan, makikita nyo, ganun po. Kasi kung hindi po natin i-inverse yun, papakita ko po sa inyo kung paano, kung ano ang mangyayari. So, yan po yung na-highlight. Ito po, nakita nyo yung nakalock. Aalisin po natin para ma-edit natin yun. Yan yun. Do-double click nyo lang po yun, yung lock na yun. Tapos, okay. Yun, nawala na yung lock kung napansin nyo. Nawala na po yung lock dito. So, ang gagawin po natin, i-change background po natin tong subject natin. Kung hindi po natin gagamitin yung inverse, tingnan nyo po yung mangyayari. Pindutin nyo lang po yung delete sa keyboard. Yan, tingnan nyo po, nawala po yung subject natin. So, hindi po yun ang gusto nating mangyari. Ang gusto natin mangyari, yung background po yung madi-delete, hindi yung subject. So, ang gagawin po natin pag nagkaganyan, ipindutin nyo lang po yung Control-Z. Ayan. So, babalik po yan sa dati. Ngayon, para matanggal po yung background, hindi po yung subject natin, punta lang po kayo sa select, inverse. Ngayon, yan. Inverse po. Kung mapapansin nyo, yan, lalakihan po natin. Yan. Kung mapapansin nyo, lumabas na po yung selection. So, hindi na na-select yung subject natin. Ang madi-delete po niyan, ibig sabihin yung background. So, ipindot nyo lang po yung delete. Ayan. Change background na po. Napakadali lang po kung paano mag-change background dito sa Adobe Photoshop 2021. Marami pong paraan. Pwede na po yan, lagyan nyo ng background. Pwede po kayong mamili. Tulad po dito sa ilalim, pwede po kayong maglagay dyan ng solid background. Tulad po nito. Punta po kayo dito sa Create New Fill. Ito po yun. Yan. Marami pong mapagpipilian dyan. Yan. Pwede nyo pong piliin kahit ano po yung gusto nyo. Kaya pink kasi ano siya medyo yan. Yan. Kung mapapasin nyo, nawala po yung ano natin. So punta lang po kayo sa layer. Ito pong layer section, napaka-importante po nito katulad po nung nabanggit natin sa ibang video natin. So, napakahalaga po nung layer section na to. Kasi nandito po yung control. So nakita nyo, nawala dito yung subject natin. Nasa ibabaw po kasi yung ating background. So, drag nyo lang po sa ilalim. Drag nyo lang po ganun. Ayan, nasa ibabaw na po yung ating subject. So, ganun lang po kung paano ginagamit yung object selection tool. Yan, napakadali lang pong gamitin nun. Okay. Para hindi po kayo malito, i-close na po natin yung ating mga na-open para lahat po mapaliwanag po natin isa-isa. And dumako naman po tayo ngayon dito sa crop tool. Yan. And kung mapapansin nyo, ayun po, meron siyang
kapag tinuro nyo po yung tool, maliban sa pangalan na ipoprovide ng Adobe Photoshop 2021, pati nandiyan na rin po kung paano yung illustration, kung paano niya ginagamit. Yan. So, hindi na po tayo talagang mahihirapan. And at the same time, meron po dyan learn how. Meron pa po yung iba. So, ito po, papakita ko sa inyo kung ano po yung lalabas dito sa learn how. Ayan. Kung mapapasin nyo, meron po dito sa discover. So kung ano man po yung gusto nyong gawin, meron po ditong additional na mga tutorial kung paano nyo po, kung ano po yung additional tutorial na pwede nyo pang matutunan. Get to know the app. Ayan, hands-on tutorials beginners. Kapag kinlik nyo po yan, pag meron kayong internet, automatic mag-regenerate po yan. Pupunta po yan sa site ng Adobe Photoshop. May mga additional tutorials pa po doon. So sa kayo hindi na natin pupuntahan yan, pupunta na tayo doon sa crop tool. So close na lang po natin. Ipinakita ko lang sa inyo kung paano siya nagre-regenerate. Marami po yan, marami pong pwedeng dyan. Adobe Live, marami po kung may internet po kayo. So close na po natin yan. So dito na po tayo sa crop tool. Yan. Yung crop tool naman, doon naman po sa illustration. Yan. Makikita yung illustration. Ayun. So, ganun daw po ginagamit yung crop. So, ngayon, mag-open tayo ng bagong image para ma-demonstrate po natin paano ginagamit yung crop. Punta lang po kayo sa uli sa file. Open. Ayan. So, this time, ito pong isang babae naman ang bubuksan natin. Kung mapapasin nyo, kapag naka-highlight po yung crop tool, ayan, meron na po siyang crop. Yan po yung crop tool. Pwede nyo po siyang So ito, kunyari, kakrap lang natin yung babae. So yun lang po ang kukunin natin. Ganun lang po. Ganun lang po yung gamit ng crop tool. Yan. Kapag na-highlight nyo po, zoom po natin ng konti. Kapag na-highlight nyo na po at satisfied na kayo, dito nyo lang po yung enter. Ayan, tingnan nyo, nakrap na po. Ganun lang po gamitin yung crop tool. Napakadali lang po nun. Ayan. Dako naman po tayo nun sa susunod. Ito na po yung frame tool. Yan yung frame tool, nakita nyo, meron po siyang ang ganda po nung illustration na ibinigay niya. So, meron siyang baso, tapos naglagay po siya ng fill. Yan. So, yun po, gagayahin po natin yun. Kung paano po sa actual, kasi baka malito kayo kung doon po sa maliit na yun. Pero, kapag sinundan nyo po yan, ganyan na rin po ang kalalabasan nung nyo. Okay, ayan. Tapos na po tayo doon sa crop tool. So, dito naman po tayo sa frame tool. Okay. So, close na po natin uli yung image na ito para hindi po tayo malito. So, i-leave na lang po natin itong blankong ito. Ito po kasi yung ginagamit natin, yung layer natin, yung first layer natin. So, ang susunod po natin gagamitin tool ay yung frame tool. Ayan. Yung frame tool po, ayan, meron po siyang pangalan and at the same time, illustration po kung paano niya ginagamit yung tool na yun. Okay, click lang po natin. Ayan, nakikita nyo po, naka-highlights na po siya. Ayun, ang gagawin natin, mag-open po tayo ng panibago. Ayun, yung cap at saka isang image na ilalagay po natin sa ibabaw ng cap. Ayan, ito po. Ayan. Pag mag-open po kayo ng file, lagi lang po sa file, tapos open. Ayan. Ito po yung ating gagamitin. Okay. So, ito po nasa download po yan. Dinownload ko po yan kanina. Okay. Para po dito sa illustration na to. I-select nyo lang po yan. Then press nyo po yung open. Pag-open yan, automatic sa Photoshop. Separate lang po natin. Ayan po.
Ngayon makikita nyo masyado pong close up yung ating nakuhang cap. So gagawin po natin, medyo liliitan lang po natin yan ng konti. So, para po maliitan yan, so, pindutin nyo lang po yung control tapos T, transform. Ayan po, nagkaroon na po siya ng Yan, lihitan lang po natin ng konti para mas makita po yung edge ng ating Yan. Yan, pindutin nyo enter, okay na po yan. Tapos ito, makikita nyo po, PNG po siya, wala po siyang background. So gagawin natin, lagyan po natin ng background, i-flat na lang po natin para mas makikita nyo po ng maigi. Yan, nakakuha na po siya. Kaya hindi nyo po magagalaw yan kasi naka-flat na po yan. So dito po tayo ngayon. Ito po yung gagamitin nating tool, yung frame tool. Okay, gagayahin po natin yung ginawa niya. Kung mapapansin nyo, pag pinindot nyo po yung frame tool, kakaroon po yan dito ng dalawang Ito po, yung dalawang ito. So ito po yung gagamitin natin, yung rounded, kasi naka-round po siya. Kung square o rectangle ang pagtatakpan nyo, so ito po yung gamitin nyo. So this time, rounded po yung ating tatakpan. So ito po. Piliin nyo po yung round. Ito po yung round. Ito po yun. Para hindi po kayo malito. Para akma po yung magiging effects doon sa ginagamitan nyo. Okay, ito. Tatansyahin lang po natin yung mga gilid. Yan, iurong lang po natin ng konti. Pindot nyo po yung control T. Yan, para po naka-center siya. Yan, makita nyo po, naka-center na po siya dun sa pinakapaglalagyan natin sa gitna. Yan. Tuwing pipindutin po yung control T para mai-apply po yon, pindutin nyo lang po yung enter. Lagi pong nag-e-end sa enter. Lahat po ng execution na gagawin nyo. Ayun, pindutin na po natin uli yung move tool para mailipat po natin yung isang image. So, ito po yung nagamit na natin. Yung move tool, rectangular marquee tool, lasso tool. Ito pong object selection tool, crop tool. So, dito na po tayo sa frame tool. Ayun, frame tool, yan. Kung mapapansin nyo na, lagyan na po natin kanina. So, yung ginawa ko, ito pong bilog, tapos dinrag ko lang po pa ganon. Yan po yung lumabas. Ayun, ililipat na po natin itong image ng babae dito po sa cap. So, pag move, gagamitin po natin yung move tool. So, meron na po tayong combination na nagagawa. Yan, yung move tool po, idadrag po natin dito yung babae. Yan. Mapapansin nyo masyado pong maliit. So, control T para po yan. Makikita nyo po yan. Yan. Pag na-center nyo na po, edi pindutin nyo na po yung enter. Ayan. Ayan na po yung effects na ginawa natin. Napakadali na lang po. Ito po yun, yung frame tool. Yan, yung frame tool po. Yan na po yung function ng frame tool. Okay. Susunod po tayo. Pupunta naman po tayo doon sa eyedropper. Yung eyedropper kasi, ito po yun yung pagkuha ng kulay. Eyedropper. Yan, ito po yung kuha ng eyedropper. Kukuha kayo kung anong kulay po yung gusto nyo. Yan. Pan-select. Pampili lang po yan ng kulay. Yung eyedropper. Yan. Yan po yun. Ganun lang po kadali kung paano ginagamit yung eyedropper. Ganun lang po siya. Ganun lang yung eyedropper. Pag may napili na po kayong kulay, di okay nyo lang po. So, nag-a-apply po yan dito. Yan. Hindi pala sa Radiant Tool. Dito po sa paint. Dito sa paint. Yan. Yung kulay na yan, mag-a-apply po yan. Makikita nyo. Highlight po natin pa to. So, napansin nyo, tumunog po siya kasi hindi po siya naka-highlight dito sa ating gagawin dito. Dito po siya. Yan. Eyedropper. Napansin nyo. Ito po yung eyedropper. Tapos, yung eyedropper. Ito po yung eyedropper. Tapos, ginamitan po natin yung paint bucket. Yung paint bucket po kasi yun po ang parang combination nila para ma-emphasize po, para makita nyo po kung ano po yung effect
nung eyedropper at saka yung ano, sumusuporta po yun dun sa paint bucket para ano nyo. Kasi pang select lang po ng kulay yung ano yung eyedropper. So para makita nyo po yung pinaka function po niya, ginamit na rin po natin yung paint bucket. So dalawa na po yung tools na nagamit natin, yung paint bucket at saka po yung eyedropper. Okay. So ngayon, dumako naman po tayo dito sa patch tool. Patch tool. Under po ng patch tool, marami pong ano yan, spot healing. Ito po yung ano, mga paraan kung paano mag-clone. Yan, makikita nyo po kapag inano niya, tulad po ng sinabi ko, pag tinuro nyo po yan, meron po siyang ano, pangalan, and at the same time yung procedure ng paano nyo ginagamit. Ayan, ganyan po. So ngayon, tapos na po tayo dito. I-close na po natin uli ito para hindi po kayo malito. Magko-concentrate po tayo doon sa function nung healing tool. Alisin na po natin yan. Okay. Punta lang po sa file. Then open po. Yan. Ito pong mga birds. Ito. Open. Yan. Ito po yung gagamitin natin. Kung paano po yung yung spot healing brush tool. Kung mapapansin nyo, yan. In-loan lang po niyang ganon. Ganon po gagawin natin. Yan, medyo lalakihin lang po natin. Kung mapapansin nyo, maliit po masyado yung ano. So, pwede po tayong pumunta dito. Yan. Lalakihin po natin yung size. Opo, ayan, lumaki na siya. Dito po yun. Yan. Yun. So, ganyan po siguro. Yan. Yan. I-kuha na po natin. Yan. Ganun lang po pag ginagamit yung spot healing brush tool. Yan. Kung may po kayong gustong alisin, yun ganun lang po. Ganun lang po siya. Yan. Yan, ganun lang po. Hindi siya napapansin. Yan. Yan, napakadali na pong gamitin. Meron po yan yung ano iba't iba. Healing, ayan po, patch tool. Ayan. Itong patch tool naman, pwede rin po ganyan. Siniselect lang po yung ganyan. Ayan po. Nakita nyo po paano kung gamitin yung ano. Ayan. Ito po yung ano, patch tool. Ayan. Ayan. Kung meron po kayong gustong alisin, ganun lang yun. Drag nyo lang po pag ano. Ayan. Alam mo, hindi nyo, kung napapansin nyo, kino-clone niya po ng napakalinis yung destination na inaano nyo. Kino-clone po niya. Napakalinis lang. Yan, ngayon. Okay, tapos na po tayo dyan. Sunod na po tayo dun sa brush tool. Itong brush tool naman po, ano lang kung gagawa kayo niyan, katulad po ng ano, ng dinedemonstrate niya. Pang paint lang po ito, pang paint. So ayan, mapapansin nyo masyado pong maliit, punta po kayo uli doon. Lakahin po natin ng konti yung brush. Ayan. Ayan po. Ito po yung brush, click nyo po yung brush. Tapos ito po yung ano, yung paano siya palakihin. Ayan. Ayan. So, medyo liliitan po natin kasi gagawin natin itong parang lapis. Ano, pipaint lang siya. Ayan, ganyan lang po. Ganyan lang siya ginagamit. Meron po kayong gustong isulat, ganun. Nandun lang ang gamit nitong ano, brush tool. Pwede kayong gumuhit ng kung anong gusto nyo. Freehand. Yan.
Ito po yun. Para pag gusto nyo, makita nyo po ng iba, pwede nyo po itong palitan. Ito, katulad po, automatic to pag pinipindot no, magbabago po yan. Pupunta po yan doon sa eyedropper. Kasi yan po yung purpose nyo, automatic. Pwede po kayong pumili ng anong kulay. Pag nakapili kayo, lagi lang pong okay para ma-execute yung ano nyo. Ayan. Para makita nyo pong maigi. Kung paano po ginagamit yung tools na yon. Ito pong brush tool. So, ganyan lang po yung ginagamit. Okay. So, punta na po tayo dito sa susunod. Ito naman po yung clone stamp. Ayan. Yung clone stamp. Ayan po. Ganyan daw po ginagamit. So, yung sa Adobe Photoshop 2021 kasi, yung pangalan, tapos meron na po siyang illustration kung paano niya ginagamit. Okay. Ito po. Ito po yung sample natin. Aalisin na po natin yung mga yung mga sinulat lang po natin dito sa yung gamit yung brush tool. So aalisin lang po natin 'yan. So, i-control Z lang po natin para Yan. Ito na po. Ito po. Nag-iisa lang po yung ibon dito. So gagawin natin. Ito naman pong ang ituturo ko sa inyo yung clone stamp kung paano siya ginagamit. Ganoon na po. Clone daw doon. Okay. So, ito po, mapapansin nyo, maliit po masyado. So, ang gagawin po natin, medyo lalakihin lang po natin ng konti, katulad po dati. Yan. Ayan. So, ito pong clone stamp para mag-take effect, pipindutin nyo po yung Alt. Ayan. Ayan po. Alt. Ayan. Tapos, left click po sa mouse. Left click sa mouse habang papapansin nyo dyan nag-iba. Kino-clone po niya yan eh. Ayan. Kuklone po natin yung ibon. Okay. So, ilagay po natin dito sa Yan. I-click nyo lang po yung left click tapos tsaka mo siya i-brush. Yan. Yan. Ganun lang po yung function ng Ayan. Ng clone. Yun. Ganun lang po. Pwede rin tayo magano dito. Clone po natin ulit yung ibon yan. Yan. Alt. Pagkatapos po left click sa mouse. Ano lang po yun. Clone niya na po yan. Ganyan po yung pag-clone. Ayan. Ganyan lang po. Ganyan lang po ginagamit kung ganyan lang po kung paano gamitin yung clone stamp. Ganyan lang po kadali. This time punta naman po tayo dun sa dun po sa history brush tool. Kunyari may aksidente po kayong na-delete, ito po yung purpose ng history brush tool. Kunyari katulad po nito. Ito na lang pong clone stamp ang isa-sample po natin. Kunyari aksidente na clone nyo po yung yung ibon. Yan. Yan. Aksidente pong na-clone yung ibon na wala. Kunyari ganun. So, unexpected po yun. So, ito po yung kasunod niya po yung history brush tool. Yan. Pag pinindot po yung history brush tool, i-restore po niya yun. Papansin nyo lakihin lang po natin ng konti para hindi po kayo mahirapan. Yan. Yan yung po yung original niya. Yan. Yung kaninang original niya bago po natin ginamit yung iba. Nare-restore po niya yung yung pinaka-image pag meron po kayong mga na-delete. Yan. Restore na po siya. So kaya halos magkasunod po sila eh. So, yung purpose po nila iisa. Ito naman pong eraser tool. Yan. Yung eraser tool, katulad yan, may buburahin lang po kayo. Ganun po yung nun. Eraser tool. Yan, tulad yan. Ganun lang po, yung eraser tool. Buburahin kayo. Ganun lang. Yan lang po. Ganyan lang po gamitin yung eraser tool. So, ito po yung paint bucket kanina na ituro ko na po sa inyo. So, ito po yun. Kasunod naman ito nung automatic. Ito pong airdrop. Eyedropper. Dito po yun sa halos magkasama po sila.
paint bucket. Ganun po yun. Paint bucket. Ano na po yung function ng paint bucket. Ngayon, ito naman pong blur tool. Mapapasin nyo po, pag nag-change background po kayo, yung usually, yan po yung dun po ginagamit yung yung blur tool. Papakita ko po sa inyo. Tapos na po tayo dito. I-close na po natin yan. Magkukuha po tayo ng panibagong image para po maituro ko sa inyo kung ano man po yung function ng blur tool. Okay. Open po tayo uli ng bago. This time open po natin uli yung unang image na inano natin kasi ito po yung magandang gamitin. Close up po siya. Yan. Ang katulad po nung lasso tool po yung ginamit nyo kung mag-change background. So, i-close lang po natin ng konti. Kung mag-change background po kayo, so ito po nakita nyo, yung image na gagawin natin nakalock. Katulad po nung sinabi ko kanina, i-unlock nyo po yan. Aalisin nyo po yung lock na to. Double click lang po, mawawala na yan. Yan, nawala na po yung lock. So, magagalaw nyo na po yan kasi pag nakalock po yan, hindi nyo siya magagalaw eh. Ayan. Ang gagamitin po natin, yung blur tool kung paano po gamitin. So, ito po yung nun. Kunyari, mag-change background po ko. Yun po kasi yung kalamihang ginagamitan ng blur tool eh. Yung pang-pa-smooth lang po kasi yan ng mga edge. Pag nag-change background po kayo. So, papabilisin na po natin katulad po nung ito po yung ginamit natin, object selection tool. So, ito po yun. I-select lang po natin yung Ito po yung pinakamabilis na gamitin. Yan. Kung mapasin nyo, na-select niya po na kagad. Hindi nyo na po kailangan siyang manu-manuhin. So, katulad po ng sinabi ko kanina, ayun. Pag nyo po siya, select, tapos inverse nyo lang po yun para yung background po ang ma-delete. Kasi pag nag-change background, dun po magandang i-example yung blur tool. Pindutin nyo lang po yung delete button. Ayan. Ayun. Deselect nyo na po yan. Select, deselect para mawala na po yung zoom out nyo po para po makita nyo yung Pwede po sa keyboard, control plus. Yan. Plus. Yan. Tapos kapag papalayo nyo naman, zoom in, yan. Control minus sa keyboard po. Control plus, saka minus. Yan. Yan, ito po yung function ng ng blur tool. Yung mga edge, pangit po kasi yan kapag ganyang masyado po siyang matalim kung mapapansin niyo. Dapat po kapag nag-change background, smooth yung edge ng po. So, ito, katulad po ng so, pakita nyo, sobrang liit po ng bilog. So, dito po tayo. Lalakihin po natin ng konti yung bilog para madaanan po natin ng Ito lang naman po yun eh. I-blur po natin yung gilid. So, para po yung yung blur tool, yung strength po niya, ito po. 100% po natin para mas makita nyo kung paano siya nag-i-effect. Left click lang po. Tapos kapag paulit-ulit nyo pong ginawa yan, makikita nyo, nag-i-smooth po yung gilid. Yan. Ipapasin nyo, yan po yung blur tool. Yan, nag-i-smooth po yung gilid. Nagiging smooth po yan. Hindi na siya masyadong matalim. Kasi pag nag-change background po, hindi po maganda masyado pong sharp yung mga gilid. Kailangan nyo po siyang i-smooth para maging realistic po yung design nyo. Ayan, ganyan lang po ginagamit yung blur tool. Pero sa pag po ng background, pag nag-change po kayo ng background, meron na pong mas magandang paraan kung paano po siya magiging smooth yung gilid. Magiging smooth yung gilid dito sa sa Adobe Photoshop 2021.
Dito sa Adobe Photoshop 2021 po kasi maraming paraan kung paano mag-change background eh. So, ito pong tinuturo ko sa inyo mga basic lang po muna para hindi po kayo malito. Yan, ganyan lang po yung function ng blur tool. Yan, ito naman pong dodge. Nakatulad po ng dinedemonstrate na dodge tool, light areas in an image. Yun. Ganun lang po yun. Ganun lang din. So, click nyo lang po yung dodge. So, as always, dito po sa taas po yung ano, gusto nyo yung malaki yung bilog, katulad niya maliit. Yan. Yan po. Tapos yung hardness po, paano siya kaano, yung kung gaano siya ka-effective. Yan, katulad yan, no? Ano po, pumuputi siya. Ganun lang po yun. Yun lang gamit ng ano. Yun lang ang gamit ng dodge tool. May mga area kayong gustong paputiin. Yan. Ganun lang po. Yan, nakikita nyo. Yan po. Tapos nabubuhay siya. Yan po. Yan, ganyan lang po yung gamit ng dodge tool. Dumako naman po tayo sa pen tool. Ito pong pen tool, isa sa pinaka-importanting ano po ito, sa pag-change background din. Ginagamit din sa pag-change background o pag-create ng shape o kaya pag-trace. Ito po yun, itong ano, itong pen tool. Napaka-importante po niyan. So ngayon, ito po, tapos na po tayo dito. I-close na po natin uli. Close na po natin yan. Ayun, mag-open tayo ng panibagong image para po doon sa demonstration ng pen tool. Sa pen tool na po tayo. Ayan. Ito po. Kunin natin itong ito. Isa. Ayan. Kung gusto nyo po medyo paliitin na lang po natin para mas makita nyo pong maigi. Gagamitin po natin yung crop para crop po natin yung subject para maliit lang po yung ating i-change background. Ayan. Crop na lang po natin siya. Ayan. Okay. Ayun. Pen tool po. Dito na po tayo sa pen tool. Ayan. Ayan po yung pen tool. Ayan siya. Ayan na po siya. So, click natin yung pen tool. Then pen tool makes a changes path or shape with anchor points and handles. Ang ganun po yun. Ang ganun po. Gagayahin lang po natin yung ginawa niya. Dugtong-dugtong lang daw. So, sa pag-image po yung gagawin nyo, medyo isusum po niya para makita nyo po yung mga gilid, yung edge. Paano nyo po siya i-trace. Okay, susum po natin katulad po nung sinabi ko kanina, Control plus plus. Yan, para po kita. So makita, ito pong kamay na to, itong hand tool. Yan. Itong pinaturo mga combination na po ito eh. Combination. Ito pong hand tool, ayan. I-drag nyo lang pong ganun. Ito po yung pang-drag, pang-galaw. Parang similar po ito sa sa move tool. Pero ang kaibahan po ng move tool, ang kaiba ng hand tool sa move tool, kahit po nakalock yung image, pwede nyo siyang galawin. Mapapansin yung move tool, hindi siya magagalaw. Hindi nyo po yan kayang galawin. Kaya ito pong hand tool ang gagamitin natin. Okay. So balik na po tayo dun sa pen tool. Yun po yung gagawin nating tools. I-zoom po natin ng konti, hindi pa masyado makita yung yung gilid. Zoom pa natin yan. Balik po tayo dun sa kamay. Ito, hand tool. Yan. Yan po. Yung pen tool. Yan. Dugtong lang po natin yun. Trace po natin yung bag niya. Ganyan lang po. Ganyan lang po gamitin yung pen tool. Masyado pong medyo layuan po natin ng konti.
Demonstration lang po ito kung paano ginagamit yung pen tool. Ayan. Dudugtong-dugtongin nyo lang po yung ano. Ayan. Ganyan lang po ginagamit yung pen tool. Yan po, kapag nakita nyong may ganon, curve po natin yan. So, hindi po maganda. Pindutin nyo po yung Alt, tapos ito pong dulo nung ano. Yan. Naputol po yung ano. Tsaka, ilipat nyo po sa dulo, tsaka nyo po siya i-drag. Yan. Yan po. Para ma-curve nyo po yung ano. Yung tool. Yung pen tool. Yan, ganyan lang po. Kaya medyo mahirap pong i-change background kapag pen tool lang ginagamit nyo. Kasi lalo na yung buhok po lumilipad-lipad. Basta pag nagkamali po kayo, Control Z lang po. Control Z, yan. Control Z. Ganun lang po. Trace lang po natin siya. Ganyan lang po gamit sa pen tool. Ayan, pagtatagpuin na po natin. Ayan, ganyan lang po ginagamit yung pen tool. Kaya pag na-trace nyo na po lahat, so, i-right click nyo lang po sa ano. Right click sa subject. Ayan, make selection. Tapos, ito po, yung feather, ito rin po yung ano, kaparehas po ng function ng ano, ito pong blur tool. Ini-smooth po niya yung edges, yung mga gilid po. So, pwede po natin maglagay dyan ng 1. Depende po kung gaano kalaki yung resolution ng image nyo. Pwede pong lagyan ng 5, 10. Depende, para po mas blur po yung ano, yung gilid. So, pwede po natin gawin yan 2. Yan, ganyan. Okay nyo lang po. Yan. Kung napasin nyo, na-select po siya. Yan. Zoom po natin. Plus. Sa control plus. Yan. Yan lang po. Yan. Na-select na po siya. Yan. So, i-change background na po natin yan katulad po nung kanina. Diba? Select inverse po. Para yung background po yung mawala. Kung nakita nyo, nakalock po yun. So, i-unlock po muna natin. Double click lang na po yan. Double click. Wala na po yung lock. Kahit single click lang, pwede na. Kasi nagpa-pop up pa ng iba kapag ano. Okay, ganyan lang po. I-delete lang po natin yung background control, ano po. Delete lang po sa keyboard. Yan. Yan. Ganun lang po ang gamit ng pen tool. Ganyan lang po yung gamit ng pen tool. Ayun, dito naman po sa ano. Sa horizontal type tool. Ito pong horizontal type tool, ayan, katulad po ng pinakita niya, yung demonstration niya. Dito po pwede kayong ano, mag-type. Pwede kayong mag-type dito. Name, kunyari ano siya. Ano? Student. Lagay po natin student. Mapasin nyo, sobra pong liit. Dito lang po yan sa ano. Dito nyo po yung Control A yan, para ma-select po lahat. Ito po sa malaki. Ito po ano. Para lumaki po yung text. Is student. Ito pong ano. Dito po sa ano, ito sa character. Pwede nyo po yan mas lakihan pa. Pwede pong mas lakihan pa. Pwede nyo po yan palitan. Pwede pong gawin ano, 200. Pwede nyo lang po sa keyboard. Pwede po sa keyboard yun, 200 yan. Ayan. Move tool. Tandaan nyo po yung move tool. Yan.
Yan lang po. Ganun lang. Dito po sa ano, sa itong horizontal type tool, pwede rin po yung pababa. Yan, ganyan po. Ang text, pababa naman. Of the year. Kunyari, of the year. Yan, kung mababa sobrang laki po. So, control A lang po. So, lipat po tayo dun sa ano. Yan. Gawin po natin 50. Sobrang liit po. Yan. Gawin po natin 100. Babalan po natin ng konti. So, yan. Ganyan lang po. Ganyan lang po maglagay ng ano. Ganyan lang maglagay ng mga text. Yan. Dito. Yan. Kayo na lang po bahala mag-arrange kung ano po yung gusto nyo. So, dito po sa ano. So, halos ano na po natin. Nagamit na po natin lahat yung tools. Sana may naunawaan po kayo kung ano po yung mga function ng mga tools na yun. Ito po yung zoom. Ganyan lang po. Ganyan lang po. Yan, zoom tool. Yan, ganun lang po yun. Pang zoom. Pag na-zoom nyo, pwede nyo pong gamitin to. Pwede nyo po siyang i-drag. Ayan. Pwede nyo pong liitan, control, minus sa keyboard. Tapos pwede rin po sa mouse, control, tapos yung parang gulong po sa mouse. Gagamit din po yun. Alt po pala, alt, tapos yung gulong sa mouse. Ayan. Ganyan na po. Itong rectangular marquee tool na to. Pwede rin naman po to, marami pong shape to eh. Maraming shape. Yan, pwede pong ano, mag-create po tayo. Pwede ito, pag pinindot nyo po yung ito pong ano, diyan sa rectangle tool, marami pong shape diyan, ellipse, iba-iba po. Ito po 'yun, pwede nyo pong palitan. Yan. Tapos pwede kayo mag-create ng kung ano. Yan. So napansin nyo, natakpan po siya. So gagawin po natin dapat nasa ilalim po yan. So dito lang po yan sa layer section. Wag po kayo magpanic. Ay nawala. Mabadali lang po yan. Dito po sa layer section, i-drag nyo lang po baba. Yan. So pwede nyo po siyang ano, lakihan. Kayo kung ano po yung gusto nyo. Pwede nyo po yung palitan din ng kulay. Yung color fill niya yan. Pwede nyo po siyang palitan. Pula, orange, yan. Ganyan po. Ayan, ito din pong ano. Pwede nyo pong palitan din itong ano, yung kulay ng text. Dito naman po yun sa ano. Sa add layer style. Pwede nyo pong palitan yan. Pwede nyo pong palitan yung ano. Yan, gradient. Yan, gradient. Yan po. Pwede nyo gawin ano. Kahit ano po, pwede nyo pong ano. Pwede nyo pong piliin. Magkuhan na lang po kayo ng yung creativity nyo. Yun na lang po gano'n. Basta pag natapos po, execute lang po para okay. Ganun lang po. Ito rin, ganun din. Punta lang po kayo dito sa ano. Add a layer style. Ganun. Click nyo lang po yan. Marami pong option dito. Pwede pong solid. Yan. Pwede pink. Or pwede pong puti din. Okay. At the same time, lagyan po nyo ng stroke. Yan, stroke.
Yung radiant, wag na po radiant, ano na lang, solid. Ayan, gawin yung black para mas kita. Ayan. Okay lang po yan. Ayan, ganun lang po. Ganun lang po yung mga basic function ng Adobe Photoshop 2021. Napakadali lang po ngayon. Ayan po. Kung nagustuhan nyo po yung video natin, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ina-upload natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you in our next video.